Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa. Madali lang siya. Okay. Mamadali lang. Meron, Mamadali. Pero yung nakasalamin, bida-bida yan eh. Huwag mong pigilan. Ano yan eh, government official yan eh. Kung gusto siyang tanungin, natatay siya, gano'n? sa Monday na lang, ha? Monday? Babalik siya. Okay. Ano, ikaw? And let's Nagmamadali, parang naglalakad na maliwanag ang buwan. Meron man nagmamadaling ganyan, nagmamadali, tumatakbo. Ayun, naman pala eh. Baka ano ho ito, artista band tour, di ba? Baka itutur ho tayo sa artista band nitong si Stella Kimbo, pambihira, oh. Hindi ho basta-basta yung sakyan na yan, pwede ho kayong tumayo sa loob. Alam niyo ba yung mga ordinaryong band? Di ba, nakayuko kayo doon. Pero dyan sa band na yan, naku, kahit na magtumbling mo kayo dyan, pwede. Nation lang po doon sa Black Pages po. Like, ma'am, Oh, yan. Ayan ho. Teka lang. Screenshot nyo ho itong walang yang to ha. Masyado kang mapapilbrod eh. Oh, yan. Pasikatin nyo ho. Kanino man anak to, proud ho ba kayo sa ginagawa ng anak nyo, pinagtatakpan niya tong si Stella. Huwag mong hawiin yung mga media, Brad. Huwag mong hawiin yung mga media. Hayaan mo silang makapagtanong kung sinong naglagay doon sa mga blankong bahagi ng Bicam report. Anak ng toka ho. Mukhang ano to mukhang malusog tong bata na to Oh. like, ma'am, madali lang siya Sorry. for the next event, Yeah, we ha? were waiting Alas 12 na ng gabi, next event ka pa. Batuhan kita dyan eh. yesterday, ma'am. Ma'am, can you explain daw po yung... And explain daw po lang po. Session na. Akala ko magkakaroon tayo ng artista bantor, no? Hindi pala, ano pala. Nagmamadali pala siya. O yun, para sa mga taxpayer dyan, pagka tinatanong na natin yung mga taong involved sa pagwaldas sa pag-allocate ng pondo kung saan-saan, pamimigay ng akap, ayuda at kung ano pang kabalbalan, nagmamadali ho sila. Pero pagdating kay BP Sara, meron ho silang oras kahit na madaling araw. Kahit na pa-morningan yan, walang problema basta masiraan ng mga Duterte. Pero pag-uusapan ho, yung pera na sambayan ng Pilipino, eto ho ang sinasagot nitong mga walang hiyang ito. An explanation lang po doon sa Black Pages po. Like, ma'am, madali lang siya Sorry. for the next... Narinig nyo ho mga kababayan, nagmamadali lang siya. Pero kay VP Sara, pa-morningan, walang humpay na hearing, walang nagmamadali dyan. Wala akong nagmamadali dyan. event, Yeah, we ha? were waiting yesterday, ma'am. Ma'am, Kahapon ka pa pala hinihintay, madam. Napaka walang hiya nyo naman. At yung julalay nyo naman niya, huwag kang bida-bida, Brad, ha? Huwag kang bida-bida. Tigilan mo yung tigilan mo yung, hayaan mo makapagtanong ang media. Ito talagang and explain daw po yung... And explain daw po Black Pages po. Hindi makasagot. Wala akong mabigay na explanation kasi alam ho nila, meron ho silang ginawang hocus-pocus. Meron ho silang ginawang kababalaghan. Simple lang naman yan, di naman namin sasabihin itong mga litanya na to kung nagpaliwanag kayo, di ba? Nagkaroon na kayo ng pagkakataon, pinalampas nyo pa. Ano tawag doon? Ang tawag doon, kaanghan. Ito ho. Dito naman ho tayo sa pinsan ni hindi niya pinsan si Stella, no? Tropa ng kapatid nitong si Stella.
Itong si Senator Amy Marcos. Pakinggan nun natin, bibida ka na naman, madam. Yun Okay? ang dahilan kung bakit umalma nga ako at tuluyang hindi ako Number 53 sa balota, Pastor Apollo Kibuloy, yung kalimutan. At number 56, di ko alam ha. Di ko alam kung aatras ulit. Aatras ulit ang numero nitong si Atty. Vic at nitong si Pastor Kibuloy. Kasi umatras yung si Francis Leo Marcos eh. Sabi nitong si George Garcia, mariretain daw yung original number ng mga nag-usugan. Hindi pa ho natin alam daw, wala pa ho tayo nakikita ng post. Naghahanap po tayo ng post eh. Hinahanap po natin yung mga post nitong ang tawag dito, yung mga nakakaalam kung gumagalaw ba yung numero para natin, ma-adjust natin kagad. pumirma kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco at kulang-kulang na mga datos. Dalawang magkaiba. Ito naman si Senator Amy, lahat na lang ng interview, lagi mo sinasabi na ang tawag dito, kulang-kulang. Parang ikaw ata ang kulang-kulang, nakantokwa. Dapat, rektahin mo na kasi kami, sabihin mo, nakausap ko si Bonget, wala tayong magagawa. Talagang nangangailangan siya ngayong mga panahon. Diba, tanggap naman namin na mga walang hiya yung pamilya nyo, yung mga tipong meron kayong history na magnanakaw, no? Tanggap na namin yun. Pero dito sa isa na to, aanuhin na namin kayo. Kung nung panahon ng ama nyo, pinagkibit balikat lang na sambay ng Pilipino, at talagang napakatagal na panahon bago mapuno ang ating mga kababayan para mag-aklas doon sa mga kawalangian ng pamilya nyo. Dito sa isa na to, ngayon pa lang, 3 taon pa lang ho, umiinit ng usapan. Dito ho mga kababayan, comment nyo ho sa baba. Sino hong dapat ma-impeach sa dalawa? Si Marcos Jr. Itong si VP Sara. Itong mga kampo nitong si Marcos Jr., impeach kayo ng impeach kay VP. Yung amo nyo naman, ang daming issue, di mapaliwanag. Si VP, talagang tinatayuan niya yung mga issue eh. Diba? Sino hong dapat ma-impeach? I-comment nyo sa baba. Ibang dokumento ang tinutukoy nila. Yung isa, yung BICAM report, na talagang blanco at kulang-kulang ang datos. Yung isa naman, yung GAA, napuno na ng mga numbers. Kompleto na yon. Hindi naman siya blanco-blanco. Yung GAA mismo na napirmahan. Yung gulat-gulat, yung BICAM kung bakit nakalusot na may mga blankong amounts. Yun din hong katanungan namin Senator Amy Marcos. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin nabibigyan ng kasagutan. Yung mga dapat sumagot, tinatakbo. Si Stella Kimbo tumakbo. Dito tayo kay Atty. Vic Rodriguez, no? Ito yung pinaka-latest na update niya dito sa dito sa mga blankong bahagi ng BICAM. Huwag ko tayong mapagod, no? Kung itong mga individual na to, napaka-busy ng mga yan, nangangampanya pa yan. Pero meron ho silang oras na talakayin itong mga ganitong klaseng paksain. Dapat sana pumupunta ka na lang sa iba't ibang mga lugar. Oy, boto nyo ako ha, tumatakbo ako, ganito, ganyan. Magsasalita pa ho sila para mamulat ang kaisipan at kamalayan ng sambayanan kung anong mga klaseng kabalbalan ang ginagawa ng administrasyon na to. Kaya dyan pa lang ho, saludo na tayo, kagaya nitong si Kong Dante. Pero ngayong mga panahon na to, wala pa tayong naririnig na konkretong suntok doon sa issue ng mga blanco dito kay Kong Dante. Hinihintay pa rin ho natin eh. Di ho natin alam, siguro mamaya dyan sa saganang mamamayan, talagang tatalakayin nila ng malaliman yan. Teka lang ha, meron lang, next time na yun, mamaya next video na yun. Ito na ho. Atty. Vic ho tayo. Yun pa rin ho ang ating pag-uusapan. Mainit pa rin Sige, na pinag-uusapan natin yan. yung expose na inilabas ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito yung paborito kong part sa paggawa ng video. Yung tipong makikinig ka na lang at matututo. Sabay-sabay nga po tayo Basta nyo lang, pakinggan nyo lang yung mga sasabihin ng mga individual na kagaya nitong si Atty. Vic. No? Dito kasi hindi na ho tayo masyadong dito, bibida. Ano ba namang hihihirit mo dyan kay Atty. Di ba? Wala na full package na siya Diba? Nasa kanya na yung lahat ng criteria kagaya nitong si Kong Dante, si Pastor Kibuloy, hindi corrupt, may plano sa bayan, diba? Itong si Atty. Jimmy. Yung mga yan talaga, yung mga talagang sinusulido natin dito sa PH Update. Tuloy ho natin. Sa tulong na rin ni Congressman Sig Ungab. Ito nga ho, Si Atty. JB.
Yang mga yan, yung mga bagong mukha ang kailangan natin. Senator Bato de la Rosa, syempre naman, di ba? Yan ho ang hindi nang iwan kay VP Sara nung nandun ho sila sa doon sa veterans, di ba? Yan ho, Senator Bato de la Rosa. O, tapos, yan, Senator, yan, loyal. Kailangan natin yung mga loyal, di kagaya nitong si Tolentino. Yan, yung loyal yan. O, yang si Pastor Kibuloy, di lang loyal yan, hindi kurakot yan. Kaya yan, isa ho talaga sa mga sinusuportahan natin yan. Siyempre, number 56, Atty. Vic Rodriguez. Yung napakalaking anomalya dito sa 2025 unconstitutional budget sapagkat na-discovery na pag-alaman na pumupunong blanco yung Bicameral Conference Committee report na siya po nagiging pundasyon ng ating taunang budget. Kanina po, sa isang panayam ako yung tanong at sinabi ko walang sinabing blanco ang GAA. But parang di ko nakita yung panayam na yun itong si Atty. Wala na, hindi tayo updated ngayon kay attorney. Hindi ko nakita yung panayam niya na yun. Kung nakita ko yung gagawin ko ng content yun, saan kaya yun? Hanapin nga ho natin. Ang blanco ho, paulit-ulitin natin, ay yung Bicameral Conference Committee. Para po muli, sa kaalaman ng nakararami, ganito po kasi ang budget cycle ng Pilipinas. Sa simula po ng taon, ngayong January, magtatawag po ng budget ko na tinatawag yung Secretary ng Department of Budget and Management. Ito ay notice o pahayag sa lahat na nagtatrabaho sa gobyerno, departamento, ahensya, bureau na kinakailangan na silang maghanda ng magsumiti ng kanilang panukalang budget sa darating na taon, 2026. At pagkatapos po niyan ay magko-convene din yung Developmental Budget Coordination Committee. Yan po yung magpupulong at uutusan na yung iba't sangay ng pamahalaan na maghanda na para magsumiti ng budget. Pag nabuo na po nila yan, magiging National Expenditure Program po ito, yung NEP. Ito po yung makapal na librong isusumiti ng Executive Department sa Legislative Department of Government. At kalakip po ng National Expenditure Program, ito po'y kasama nito ay ang President's Budget Message at nandiyan din po yung BESF, yung Budget of Expenditures and Sources of Funding. Importanteng kumpleto yung dokumento dahil you have to justify why you're asking for this much budget for the coming year and where will you source the funds intended to be allocated or appropriated doon sa mga line items na nandoon po sa National Expenditure Program. Pagdating po sa Kongreso, ito na po yung binabalangkas. Nagdedebate sila at makikita rin natin yung mga secretaries ng iba't ibang departamento, yung mga bureau heads, yung mga agency head ay nagde-defend ng kanilang budget. At dyan din nagkakaroon ng tanungan sa pagitan ng mambabatas at miyembro ng mga executive department. Matapos po dyan ay tutungo rin po sila sa Senado. Pag matapos na ng Kongreso ng mababang kapulungan at ng Senado yung kanilang bersyon ng budget, sila po ang dalawa ay uupo doon sa tinatawag na Bicameral Conference Committee. Ito na. Dito yung Bicameral Conference Committee, dati-dati, ang layunin lamang po niyan is to reconcile conflicting figures, to reconcile if there are any discrepancy in the line item version of the proposed budget ng House at yung version po ng Senado. Wala pong kapangyarihan ang Bicameral Conference Committee na magdagdag kahit piso doon sa napanukalan na at nabalangkas na ng mababang kapulungan at ng Senado. Malinaw po yan, walang kapangyarihan ang Bicameral Conference Committee. Kaya natin sinasabing unconstitutional yung 2025 budget sapagkat hinayjack po, pinalitan ng Bicameral Conference Committee yung nabalangkas na budget ng mababang kapulungan at ng Senado. At higit sa lahat, pinalitan po ng Bicameral Conference Committee ng walang otoridad niya na hindi po kasama sa budget cycle o budget process rather. Hindi po kasali ang Bicameral Conference Committee sa budget process. Subalit, yung sinabi po ng Makati Business Club, kaya bakit sila itututong dito sa 2025 budget, hinayjack. Hindi pa ho natin napasadahan yun yung Makati Business Club talagang pati sila pati yung mga pribadong sektor ngayon inaalmahan na ho yung kabalbalan na yan, yung mga blanco na yan diyan sa Bicam report. Po, hinayjack ng Bicameral Conference Committee yung original
na panukala ng Executive Department. Yung original na panukala ng Office of the President. Nagbago po yan, higit pong lumaki. Unang-una, unconstitutional dahil pinakialaman ng Bicameral Conference Committee yung nabalangkas na ng mababang kapulungan at ng Senado. Hinayjack ng Bicameral Conference Committee, walang otoridad po ito, walang authority. Napalitan yung budget na panukala ng Office of the President. Pangalawang basihan kung bakit ito unconstitutional. Tinaasan po ng Bicameral Conference Committee yung panukalang budget ng tanggapan ng Pangulo, ng Executive Department. Hindi po maaari yan ayon sa ating saligang batas. Malinaw po yan sa ating saligang batas. Article 6 po ng ating saligang batas, pakisilip ninyo. Article 6, Section 25. Hindi po maaaring iangat ng Kongreso, lalo na itong walang authority na Bicameral Conference Committee, yung naging unang panukala ng Office of the Vice o Office of the President na magiging budget po ng taon natin for 2025. Kay Maniniktik TV Channel, Senator Crito, Tony Vic Rodriguez, laban sa mga buhaya ng bansa, blanco pinirmahan. Kayo po ang pinaglalaban ko. Ang pinaglalaban po na hakbang na maisog, humihingi po tayo ng transparency, accountability, peace, and security. Ito po yung ating sinusulong. So nabalangkas po natin. At matapos po yan, dito po nagkaroon ng problema. Meron po kasing isang mambabatas na nagsasalita na ang blanco daw ho ay GAA. Walang blanco sa GAA. Doon nga kayo nabubuhuli. Doon nga kayo ipit na ipit eh. Doon nga kayo nabulilyaso. Dahil ang ipinakita ho namin nung isang gabi pa, nung Sabado ng gabi, ay yung final ratified and signed by Shout out dito kay Cheese Escudero. Bida-bida din yun eh. Di niya naman alam pa pinag-uusapan. Talagang sa bagay, kung yun talaga script, wala tayong magagawa. Gusto ho nilang lituhin yung ating mga kababayan. Meron silang nalalamang GAA, enrolled bill. Hindi nga nila mabanggit-banggit yung BICAM report eh. Enrolled bill lang, hanggang ano na sila, enrolled bill, GAA. Hanggang doon lang ho sila. Pero yung pinagbasihan doon sa enrolled bill, na yung bicameral report, hindi ho nila pinag-uusapan yun. Bicameral Conference Committee Report. Ang kahalagahan po ng Bicameral Conference Committee Report, ito po yung nagiging pundasyon ng General Appropriations Bill. So nakita niyo na po yung flow. Pagkatapos sa Bicameral Conference Committee na dapat sana'y magre-reconcile lamang ng conflicting figures o dili kaya ay conflicting items doon sa panukalang budget, yung lamang mo ang papel noon, pinalitan nila. They have recasted the budget proposal coming from the Executive Department. At ang masaklap nito, pinalitan po nila ng panay blanco yung kanilang Bicameral Conference Committee report. Doon mo tayo nagkakaproblema. Wala rin pinakitang dokumento si Pangulong Duterte at wala pong sinabi si Congressman Sid Umab na blanco ang GAA. Ito na bilang transparency and accountability na advokasya ng hakbang na maisog, atin sila ngayon sinisilip at patuloy siniling. Paano na naging hindi na blanco yung General Appropriations Act? Kasi nga yung pinakita ko nung isang gabi, kagabi, yung pinakita ko po sa inyo, paano blanco yung Bicameral Conference Committee report na ang bilyong piso, hindi po nila maitatanggihan. And I would just like to mention his name again sapagkat tama ko yung pagbabalita niya. Yung reporter po ng UNTV, hanapin ko lamang po yung pangalan niya, si Asher, if I may not, para hindi po tayo magkamali. Binanggit ko po yung pangalan niya kahapon sapagkat isa po siya sa nakakuha ng report mula dyan po sa Senado. At nang nakuha niyang kopya ng kanyang Bicameral Conference Committee report, kaparehas po nang ipinakita namin ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Umab. Nabasa na rin natin yung nakakuha ng dokumento diyan sa Kongreso, at talagang pinagbanggaho nila yung
ilinabas itong si Kong Ungab at yung nakuha ho nilang dokumento diyan sa Kongreso. At nagmatch. Nakita ho nila yung mga blanco. Yun na yun. Wala lang yung pagka-highlight kasi hindi nila highlight eh. Kita po yan ni Asher Kadapan. Asher Kadapan Jr. ng UNTV. Maraming salamat doon sa iyong pagbabalita ng tapat at marami pong naka-download na ng video na yan na nagpapakita ng pagbabalita ng UNTV. Sinabi po ng reporter ng UNTV na tama yung pinakita ng dokumento. Ganun din ang dokumentong nasa Senado na Ganun hong magbalita. Pagka may sinabi itong kabilang kampo na merong blanco, kumuha kayo ng kopya na tinutukoy niya na opisyal na galing doon sa ahensya ng pamahalaan na pinatutungkulan na dokumentong ilinabas ng kampo nitong si Atty. Ganun yung journalism na nasa matinong katinuan, hindi yung tila bagang pinagsasabong nyo lamang yung dalawang kampo, no? Hindi, yung kasi, hindi ko alam hindi ko tayo journalist, ha? Investigative journalism. Yung ba tawag doon? Kasi nag-iimbestiga kayo, hinahanap nyo yung mga... hindi ko tayo journalist dito, ha? Kumbaga, lang tayo dito? Pakialam eh. Okay lang dapat kayo maging pakialamero din. Kasi kung di kayo magiging pakialamero, mamimihasa yung mga walang yung politiko. Blanco. Yung daang bilyong pisong na yung nakalagay po doon sa Bicameral Conference Committee. Banggitin ko lamang po si Jesse, shout out po from 10 ID Davao. Mabuhay po kayo, Jesse. Kay Hakima, bakit po hindi nagsasalita ang panig ng Senado at ang panig ng Kongreso? Yun nga po ang dapat nagpapaliwanag dito ay ang mga mambabatas. Subalit, masyado pong naging mabilis ang naging tugon ng Executive Department at sinabi nga nila walang blanco sa GAA. Wala pong nagsabing may blanco sa GAA. Wala pong nagsabing may blanco sa GAA. Ang sinasabi namin, blanco. Saka ang dami pang nalalaman nitong si Cheese na kesyo, wala pang na-declare ang unconstitutional na Bicam report. Di naman ho namin pinapa-declare ang unconstitutional. Tatanong lang naman ho kami kung sino ang nagpuno doon sa mga blankong bahagi ng Bicam report. Yun lang naman ho. Yun lang, napakasimple nga ng request nitong mga kababayan natin bigyan nyo kami ng karapatang dahilan kung bakit kayo pumirma ng puro blanco yung report na yan. At pagdating doon sa enroll bill, sinong nagpuno doon sa mga blanco na yun? Yun lang naman, tapos na usapan. Yun sa GAA, nandun na yun Wala tayong gagawa, pirmado na yun. Saka, di ba? Kumbaga, dito matututo tayo. Ngayon pa lang, pagka nagbabay kami yung mga yan, yun dapat ang gawin. Ideklarang unconstitutional yung BICAM committee na yan. Dapat gawa ng bagong committee na kung saan bibigyan ng kung ano-ano pangalan pero dapat naka-televise. Talagang maririnig natin ang pagdidebate nitong mga senador na to. 'Di ba? Yung kanya-kanya silang tulak ng interest, dapat pasok 'yan. 'Di ba? Ganon. Ganon yung mga gustong makita ng ating mga kababayan, di yung tipong napaka-exclusive, ika nga, yung tipong off the record lahat, yung walang may alam, 'di ba? Tahimik sila. Si Jinggoy tahimik. Dati pagka yan, ninyo, kakanain kayo niyan. Pagka yung tipong kumalat yung balita tapos hindi totoo. Yung mga congressman na yan, naku, magpapatawag ng hearing yan. Kunyari, fake news yung ilinabas nitong sila attorney. Mabilis pa sa alas 4, nagpapatawag na ho ng hearing. Pero ngayon, nasan yung hearing? Walang hearing kasi totoo yung mga ilinabas ni Kong Ungab at nitong sila attorney Vic at nitong si Tatay Diggs. Ang po 53, Pastor Kibuloy. O, sino ho? Number 38, etong si Atty. Vic Rodriguez, huwag niyo hong kalimutan. Yan yung mga kandidato na 22, Senator Bato de la Rosa. Magkakasunod na ho yan. Siyempre, yan ang huwag niyong kakalimutan. Yan si Atty. Jimmy Bondok. Talagang pangbalagbagan ho yan. Hindi, ganito. Kagabi kasi, nanonood ako ng mga lumang video. At naligaw ako doon sa video nitong si Attorney Jimmy Bondok. Pinanood ko yung video niya. Grabe ho yung prinsipyo ng mama na yan. Grabe yung prinsipyo nitong si
Attorney Jimmy, kung ano yung mga tayo niya sa iba't ibang mga issue ngayon sa ating bansa. Noong mga 2019, 2018 hanggang ngayon, yun pa rin ho. 58, 56, huwag niyo kong kalimutan. Di ko alam 55 or wala ko tayong update kay Attorney B kung ano yung niya, numero niya ngayon. No? Di ko alam, 58, 56, gumalaw na naman daw eh. Narinig natin sa balita kagabi. Patuloy natin. Yung Bicameral Conference Committee. At yun nga ho, yung final certified and napirmahan na pong version ng Bicameral Conference Committee report, naging tinatawag na po itong Enrolled Bill o yung General Appropriations Bill. Hindi ho pwedeng maging Enrolled Bill kung ang basihan mo ay panay blankong Bicameral Conference Committee report. Hindi ho kasi sila aabot sa halagang 6.32 trillion kung panay pong blanco yung kanilang numero. How did they arrive at the figure of 6.32 trillion pesos kung panay blanco, daang bilyong pisong blanco ang nandoon po sa Bicameral Conference Committee report? Final na po iyon. Pirmado, ratifikado ng dalawang kulutong ng Senado at ng mababang kapulungan. Pati po ng kanilang chairperson po ng Finance Committee ng Senado, pirmado. Yung chairman po ng Committee on Appropriation ng mababang kapulungan, pirmado. Kaya po, final na yan. Meron yung nagpapalusot na draft pa lang daw yun. Pagka-draft, yan po yung piraso ng papel na maaari mong idiretso sa basurahan, pwede mong itapon. Ang draft po ay hindi kinakailangang i-ratify. Ang draft po hindi kinakailangang pirmahan. Yung draft po, yung ibinibigay doon sa mga dadalo dyan sa BICAM at titignan nila. Yan yung draft. Ano yung mga hindi natin napagkasunduan? Dito tayo magbabanggaan, di ba? Ngayon pag napagkasunduan na, doon tayo pipirma. Kaso ang pinirmahan nga, yung ulit-ulit naman tayo. Pero kailangan ho eh. Kailangan, sa totoo lang, ang dami hong, kagaya ng mga, kung content lang, kung pwedeng talakayin lang, yung doon sa nangyaring hearing kahapon dyan sa House of Representatives, yung sa kuryente, napakaraming anggulo ho doon. Pero hindi ho natin tatalakayin kasi yung gustong mangyari ng administrasyon na to. Yung mga vlogger, talakayin yung mga maiinit na pinag-uusapan nila dyan sa House para matabunan tong issue na to. Ayaw naman ho nating mangyari yon. Kaya talagang sususugan ho natin yung mga pagsasalita nitong si Kong Ungab, yung mga reports, lahat ho, babalagin. Draft nga eh. Kaya lang, ipit na po sila, kaya kung ano-anong pagpapabago ng kwento dito sa ating paniningil ng transparency and accountability. Ngayon, tumuloy po tayo doon sa accountability. Importante po na malaman natin sino who filled up those blanks amounting to hundreds of billions of pesos. Why do we have to know, why do we have to establish the liability of those who filled up those blanks sa final Bicameral Conference Committee report? Kasi ho, criminal po yung ginawa nila. Yung pagpasa ng isang final Bicameral Conference Committee report na puno ng blanco na bilyon-bilyon, daang bilyong pisong halaga, criminal po iyon. Pera po ng taong bayan yan eh. Yan po ay malinaw na paglabag sa ating revised penal code. Yung ating Kodigo Penal, yung ating mga batas sa kriminal, bawal po iyan. Yan po ay may tatawag na crime against public interest. Yung ginawa po nila ay violation of Article 170 of the revised penal code. Ano po yung Article 170? Ito po yung falsification of legislative document. Paano po na... Meron ho palang ganun, no? Hindi lang ho pala public document yung mga napopolsify, pati ho pala yung legislative documents. Naku! Magkakaalaman ho talaga tayo sa susunod na kongreso. Huwag nyo tigilan tong issue na to. Pakiusap. Dito kay attorney, dito kay sa mga kababayan nating nagsasalita. Pakiusap po, huwag nyo tigilan. Gusto ho nating malaman kung sino yung matalinong magikero na naglagay ng laman dun sa mga patlang na yon. Pagkakaroon ng falsification of legislative document. Unang-una, kinakailangan mayroong bill. Ang Kongreso, meron po silang bill eh.
yung General Appropriations Bill, yung panukalang budget for 2025. Ang dalawang elemento, meron pong nag-alter o nakialam o nagbago ng mga salita o di kaya sa nangyayari po ngayon sa ating budget sa mga halagang nandoon sa General Appropriations Bill. Bakit natin sinasabing may nakialam na ibang tao bukod sa Kongreso o sa mababang kapulungan at sa Senado? Sapagkat ang pinasa po nila, ang pinirmahan po nilang Final Bicameral Conference Committee Report ay yung punong-puno ng blanco sa nagkakahalaga daang-daang bilyong piso. Pangatlo, meron pong nagbago. She, he, or they, altered yung mga figures po doon sa Bicameral Conference Committee. Parang yung she, kilala ko yung kung sino yun. Yun ba ho ba yung tumakbo? First, doon sa General Appropriations Bill. Bawal po yun dahil wala silang otoridad. Kung ang Bicameral Conference Committee ay wala pong authority na makialam, hijacking, baguhin at palitan ang panukalang budget ng Executive Department at pati na yung version na binalangkas sa mababang kapulungan at sa Senado, wala pong otoridad ang tinatawag nating third chamber o yung third house, yung Bicameral Conference Committee. Lalo pong walang otoridad, walang kapangyarihan, yung tila, mistula, fourth chamber or fourth house. Sino po yun? Yun po yung ating dapat malaman. Babae ba siya? Lalaki ba siya? Grupo ba sila? Sapagkat yung pang-apat na elemento para po ito'y paglabag. Meron kulang doon sa tanong nitong si Atty. Vic. Nag-resign na ba siya? Tinanggal na ba siya? O nagpanggap na may sakit para iwas siya dito sa posisyon na to. Di ba? O, naku, parang, naku. Sa Revised Penal Code Article 170, yung tinatawag po nating falsification of legislative document, nagbago po yung kahulugan ng bill. Ito talagang nagbago sapagkat punong-puno po ng patlang o blanco yung naging pundasyon at basihan yung General Appropriations Bill. Merong nakialam, merong fourth chamber, merong fourth house. Kung matatandaan mo ninyo, magbalik tanaw po tayo at sariwain lang natin ang inyong alaala. Medyo may ginawang propaganda rin ang Executive Department noon na busy daw sila at kahit magpapasko, kahit magbabagong taon, kanilang riniribisa yung panukalang budget for 2025. Pati po yun, bawal yun. Sila ba ang nagbago ng mga halaga? Sapagkat kung sila, yun po ay pag-amin that they have violated Article 170 of the Revised Penal Code, yung falsification of legislative document. They falsified sapagkat binago nila. Yung bang pinapakita nilang larawan na sila busy, meron ba silang pinalitang halaga? Meron ba silang binura? O meron silang dinagdagan? Meron silang binawasan? Bakit po bawal yan? Sapagkat malinaw sa ating saligang batas. Ulit, papalihulit tayo sa saligang batas. Article 6 of Section 24 ng ating saligang batas. Malinaw po dyan. All appropriations bill shall originate exclusively in the House of Representatives. Malinaw po dyan. Walang authority ang tanggapan ng Pangulo o ng Executive Department kahit ang Sekretaryo ng Department of Budget and Management pakialaman. Yang General Appropriations Bill. Criminal act po yan. Yan po ay crime against public interest. Pera po kasi ng sambayan ng Pilipino yan. Kaya Rick Morales Junio, Dr. Vic, ilabas mo lahat para mabulabog ang buhaya. Kay must lift. Must lift ba? Tama. Ibunyag ang mga anomalya para sa bayan. Tama po, ito dapat pinag-uusapan natin. At nakakatuwa dahil marami na pong nag-uusap tungkol sa ating taon ng budget. Dati-rati hindi pinag-uusapan ito. Ngayon mainit pinag-uusapan dahil nga nahuli na bisto, sabi ko nga slam dunk evidence yung pinakita ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nadiskubre ni Congressman Siguna. Ulitin ko babalik ko kayo sa sentro ng usapin. Huwag ho kayong magpapadala doon sa mga nagpapakalat ng fake news
na sinasabing walang blanco yung GAA. Tama po, walang blanco yung GAA. Yun nga ho ang dapat nilang sagutin. Sino ang naglagay ng mga halagang blanco na doon sa Bicameral Conference Committee report, kanya hindi naging blanco yung GAA. Bawal po kasi iyon. Ang tanging mayroong authority lamang ay yung ating mga mambabatas. At meron din nagpahayag ng isang araw na mambabatas na pinirmahan daw niya at kung may blanco, inutasan niya yung kanyang mga staff na sila na lamang ang magkumpleto ng mga blanco kanilang iniwan. Bawal din po yun at yun ay pag-amin. At yung mga staff na nakialam dyan sa mga blanco na nagkakahalagang 100 bilyong piso, kayo po ay nabimiligrong makasuhan ng paglabag sa Article 170 of our revised penal code. Kayo po ay nanganganib na makasuhan. Delikado po kayo sapagkat yan po ay falsification of legislative document. Yun lamang po yung una natin nakikita. Marami pa pong paglabag dyan sigurado sa ating mga criminal laws dito na umiiral. So, dinilinaw po natin ito sapagkat napakarami pong nagsisinungaling at marami po ang naglilihis ng totoong usapan na ang blanco po ay yung Bicameral Conference Committee report at hindi ang GAA. Maganda